Pitong proseso ng pagpapahalaga. Ang pitong proseso ng pagpapahalaga ay isang hakbang na proseso na tumutulong sa isang tao na matutunan, piliin, at isabuhay ang isang pagpapahalaga hanggang sa ito ay maging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang unang proseso sa pagpapahalaga ay ang pagpili mula sa pagpipilian. Sa yugtong ito, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng malay na pagkilala sa iba't ibang posibleng pagpipilian bago gumawa ng desisyon. Mahalaga na ang pagpili ay ginagawa ng malaya, may sapat na impormasyon, at isinasaalang-alang ang kabutihang dulot nito sa sarili at sa iba. Sa pagpapahalaga, ang proseso ng pagpili ay hindi basta impulsibong desisyon, kundi isang masusing pagsasaalang-alang sa mga posibleng bunga ng bawat opsyon. Dito na ipapakita ang lalim ng pananaw ng isang tao at ang kanyang prinsipyo sa buhay. Halimbawa, si Ana ay isang mag-aaral na kailangang pumili kung gagamitin niya ang kanyang libreng oras sa panonood ng videos sa social media o sa pagrerepaso para sa kanilang pagsusulit kinabukasan. May dalawang pagpipilian si Ana. Una, ang manood ng videos. Ito ay nakapagdudulot ng saya at nakaka-relax, ngunit maaaring makaapekto sa kanyang paghahanda para sa pagsusulit. Ang ikalawang pagpipilian ni Ana ay ang mag-aral. Mas mahirap itong gawin sa ngayon, ngunit makakatulong sa kanyang mas mataas na marka at mas malalim na kaalaman. Dahil mahalaga sa kanya ang edukasyon at nais niyang makakuha ng mataas na marka, pinili ni Ana na mag-aral kahit na may ibang mas nakakaakit na pagpipilian. Ipinakita niya ang proseso ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng malayang pagpili batay sa kanyang layunin at paniniwala. Ang ikalawang proseso ng pagpapahalaga ay ang pagpili pagkatapos ng pag-isip sa mga kahihinatnan. Ang pangalawang proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay hindi lamang basta pumipili, kundi pinag-isipan muna ang mga posibleng epekto ng kanyang desisyon. Sa yugtong ito, isinasaalang-alang ang maaaring maging bunga ng pagpili, mabuti man o masama, para sa sarili at sa iba. Mahalagang maging responsable sa pagpili upang matiyak na ito ay nakabatay sa tamang prinsipyo at hindi lamang sa pansariling kagustuhan. Ang ganitong paraan ng pagpapahalaga ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa tama at makatarungang pagpapasya. Halimbawa, si Mark ay isang leader ng kanilang klase at inatasan siyang pumili kung ipapaalam niya sa kanilang guro ang isang kaklaseng nandaya sa pagsusulit o mananatiling tahimik upang hindi masaktan ang damdamin ng kaklase. May dalawang pagpipilian si Mark, magsawalang kibo o ipaalam sa guro ang nangyari. Kung siya ay magsawalang kibo, hindi masasaktan ang damdamin ng kaklase, ngunit maaaring maapektuhan ang integridad ng kanilang klase at hindi matuto ang kaklase mula sa kanyang pagkakamali. Kung ipaalam naman sa guro ang nangyari, maaaring magdulot ng sama ng loob sa kaklase, ngunit makatutulong upang maitama ang maling gawain at mapanatili ang katapatan sa klase. Matapos pag-isipan ang maaaring kahihinatnan ng bawat pagpili, nagdesisyon si Mark na ipaalam ito sa guro sa maayos at pribadong paraan. Ipinakita niya na ang kanyang desisyon ay hindi basta impulsibo, kundi nagmula sa masusing pagninilay sa mga posibleng epekto ng kanyang gagawin, na siyang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapahalaga. Ang ikatlong proseso ng pagpapahalaga ay ang malayang pagpili. Sa prosesong ito ang isang tao ay gumagawa ng desisyon nang walang pamimilit mula sa iba. Sa yugtong ito, ang pagpili ay dapat na bukal sa kalooban, may sapat na kaalaman, at isinasaalang-alang ang sariling prinsipyo at pananaw sa buhay. Halimbawa, si Daniel ay inanyayahan ng kanyang mga kaibigan na lumabas at maglaro sa arcade, kahit na may takdang aralin siyang kailangang tapusin. Wala namang pumipilit sa kanya, may kalayaang pumili si Daniel kung sasama siya o hindi. May dalawang maaaring pagpilian si Daniel. Una, sumama sa mga kaibigan. Maaaring magdulot sa kanya ng kasiyahan, ngunit maaaring hindi niya matapos ang takdang aralin at magkaroon ng mababang marka. Ang ikalawang pagpipilian ay tapusin muna ang takdang aralin bago lumabas. Mas mahirap sa ngayon, ngunit makakatulong sa kanyang pag-aaral at magkakaroon siya ng sense of responsibility. Dahil pinahahalagahan niya ang kanyang edukasyon, malaya niyang pinili na tapusin muna ang takdang aralin bago lumabas. Walang pumilit sa kanya, ang desisyon ay nagmula sa kanyang sariling pagpapahalaga sa responsibilidad at pag-aaral. Ang ikaapat na proseso ng pagpapahalaga ay ang pagtatang.
Ang pagtatangi ay isang mahalagang proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay hindi lamang basta pumipili, kundi inaangat o inuuna ang mas mahalaga sa gitna ng iba't ibang pagpipilian. Sa yugtong ito, masusing sinusuri kung alin ang may higit na halaga o kabuluhan batay sa tamang prinsipyo at pangmatagalang epekto. Ipinapakita ng pagtatangi ang kakayahang unahin ang mas makabuluhang bagay kaysa sa pansamantalang kasiyahan o personal na interes. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahalagahan ng isang desisyon o kilos sa buhay. Halimbawa, si Carla ay isang masipag na estudyante na kasali sa isang dance club sa kanilang paaralan. Isang araw, nagkasabay ang kanilang dance practice at ang kanyang review session para sa isang mahalagang pagsusulit. Matapos pag-isipan ang kahalagahan ng bawat isa, pinili ni Carla ang review session dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang akademikong pagganap. Sa kanyang desisyon, ipinakita niya ang pagtatangi sa mas makabuluhang gawain na may pangmatagalang epekto sa kanyang kinabukasan. Ang ikalimang proseso ng pagpapahalaga ay ang pampublikong pagpapatibay. Ito ang proseso ng pagpapahalaga kung saan ipinapakita at isinasabuhay ng isang tao ang kanyang piniling pagpapahalaga sa harap ng iba. Hindi na ito isang pribadong desisyon lamang, kundi isang malinaw at matibay na pagpapahayag ng kanyang paninindigan sa pamamagitan ng salita o gawa. Sa yugtong ito, ang isang tao ay handang ipakita sa iba ang kanyang pagpapahalaga, maging huwaran, at ipagtanggol ito kahit may hamon o pagsubok. Ang pampublikong pagpapatibay ay nagpapakita ng katatagan ng loob at tunay na paninindigan sa isang pagpapahalaga. Ang ika-6 na proseso ng pagpapahalaga ay ang pagkilos. Ang pagkilos ay ang aktwal na pagsasagawa ng isang pagpapahalaga sa pamamagitan ng gawa at desisyon. Hindi sapat na piliin at paniwalaan lamang ang isang pagpapahalaga, kailangang maisabuhay ito sa tunay na sitwasyon. Sa yugtong ito, ang isang tao ay nagpapakita ng kanyang paninindigan sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Ang pagkilos ay patunay na ang pagpapahalaga ay hindi lamang nasa isip o salita, kundi na isasabuhay sa pang-araw-araw na buhay. Ang ika-7 at huling proseso ng pagpapahalaga ay ang pag-uulit. Ang pag-uulit ay ang proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay patuloy at tuloy-tuloy na isinasabuhay ang kanyang piniling pagpapahalaga. Hindi ito isang beses na aksyon lamang, kundi isang palagian at kusang loob na pagsasagawa ng mabuting asal hanggang sa ito ay maging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa pamamagitan ng pag-uulit na paggawa ng mabuti, nagiging likas ang pagpapahalaga sa isang tao, at nagkakaroon ito ng matibay na pundasyon sa kanyang buhay.